Eto yung sugar-free iced coffee na currently ay kinahihiligan ko. Kaya isi-share ko sa inyo kung paano ko ginagawa. First ingredient, condensed milk. Pero sugar-free condensed milk ito ha. Ito po yung itsura niya. Ako yung gumawa niyan. Dun sa mga hindi pa alam kung paano siya gawin, sa dulo ng video, ituturo ko sa inyo kung paano ko yan ginagawa. Second ingredient, naglagay ako ng almond milk. Kaya lang biglang merong tumalon na pusa sa paa ko. Kaya natapon siya. So, punas-punas muna ng konti. So, ganyan lang karami yung almond milk na hinahalo ko. Tapos, paghahaluin natin sila para mabilis na lang haluin mamaya pag nilagyan na ng ice. So, pupunuin ko lang siya ng ice kasi mas maraming ice, mas malamig, mas masarap. And coffee na natapon ulit. Sinusubukan ko kasi mag-aesthetic kaya ayan, natapon tuloy. Sayang lang. Liger coffee yung ginamit ko dito. Para siyang instant na coffee pero yung lasa niya, yung parang galing sa machine, ganun. Kaya, ayun. Pero pwede naman kayong gumamit ng instant coffee. Mas prefer ko lang yon kasi mas masarap siya, mas malinamnam. Ganyan lang siya kasimple at ganyan lang kadaling gawin. Sakto lang din yung tamis, hindi nakakahilo dahil homemade naman yung condensed milk na ginawa natin dito. So, pa-cute na video para kunwari hindi ako na-stress. Pero ayan, stress na stress ako. Dahil tapon-tapon yung ginawa ko dito. Pero masarap naman yung kinalabasan. So, eto na, papakita ko na sa inyo kung paano ko ginawa yung condensed milk naman. Simple lang to, 3 ingredient lang. Sa pan, na malamig pa ha, dapat malamig pa yung pan ninyo. Ibuhos yung condensed milk. So, yung isang cup ng condensed milk to, or yung 250 ml na condensed milk, yon. And huwag niyong hahaluan ng tubig, kaya itaktak niyo ng itaktak para hindi siya masayang. Tapos, halo-halo, huwag lalakasan ang apoy ha, mahinang-mahina lang. So, kailangan, mahaba yung pasensya. Tapos, lagay tayo ng sweetener. Monk fruit yung gamit ko dito. Tapos, 1/4 cup yung measuring cup na yan eh. Pero hindi siya full. So, hindi ko rin masabi na 1/4 cup siya. Pero pagdating sa sweetener, depende kasi. Pwede kayong gumamit ng allulose, monk fruit, stevia, tsaka erythritol. Stevia and erythritol kasi mas matamis siya kumpara sa monk fruit. Kaya kung yun yung gagamitin ninyo, huwag kayong magbubuhos agad ng 1/4 cup ha. Kasi baka masyado namang matamis yun. Kaya tansya-tansya lang. Depende sa preference ninyo. Matabang kasi yung panlasa ko. Kaya okay na sa akin yung ganito. Tapos, next and final ingredient, ang 1 tablespoon ng butter. Nadula siya sa kamay ko kanina, kaya nasa gilid na hulog. Pero ayan lang, 1 tablespoon ng butter yan, tapos tutunawin lang natin. So again, mahinang apoy lang ha, tapos haluin nyo lang siya ng haluin para hindi siya mamumuo. Tapos magiging, para magiging smooth ang kanyang consistency. So ayan, after a few minutes ng pasensya at paghahalo, ayan na, na siya, malapot na siya, kagaya ng regular na condensed milk na nabibili natin sa supermarket. Itong iced coffee na ito ay inspired by Spanish at saka Vietnamese na iced coffee or latte. Favorite ko dati yung dalawang yun nung naka-high carb pa ako. Pero ngayon, hindi na pwede. Pero namimiss ko na rin kasing uminom, kaya gumawa na lang ako ng sarili kong sugar-free condensed milk. Kaya na-enjoy ko na ulit ngayon yung ganitong klase ng iced coffee.